Today is Sunday at Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay dyan. So for today's video, syempre magpapakabisi na naman tayo dahil hindi pa naman natatapos lahat ng mga ligpitin dito. So sa sala ako maglilinis pero bago yan, dito naman sa kusina, busy sina Papa at Pinggoy. Namimiss na kasi ni Papa yung ganong isda. So nagprito siya noon, then sasabawan daw niya ng malunggay. And meron na pong puno ng malunggay sa likod namin. Even kalamansi at kung ano-ano pa. Well, anyway, si Pinggoy nga pala, meron siyang nabili. Diyan lang malapit sa amin. Nasa 230 pesos lang ang kilo ng manok. Tapos mura lang din yung tilapia. Pero kasi yung manok na yun, kaya mura daw. Sila yung may alaga. Like yung nagbebenta yung nag-aalaga. Kaya mas mura nilang na ibebenta. Medyo malayo na nga kami sa JT's Manukan. So for lunch nga pala hanggang dinner na to, ang lulutuin ni Pinggoy ay chicken inasal. Honestly, wala naman talaga kaming kahit anong balak, plano ngayong araw na ito. Alam mo ba, merong blessing kaming natanggap kagabi or kanina madaling araw. So, hindi pa kasi ako nakakatulog. Tapos nagbabasa-basa ako. Meron nag-message sa akin ng isang follower. Taga dito lang din siya sa Batangas. Shout out sa may-ari ng Ken Sari-Sari Store. Grabe, may pa-share siya ng blessing. Pero alam mo, even before, like 2 years ago, nagme-message na siya sa akin. Na nakakatawa na even up to now, nakasuporta pa rin siya. So, ayun na nga. Yung huling message niya nga, binabati niya ako ng Happy Mother's Day. Alam mo, ang laking tulong ko daw kasi sinisipag daw siya. Tapos, gusto niyang mag-share ng something na pang iced coffee or something na pang celebrate ng Mother's Day. Ewan ko rin, pero this time, go, lapag agad ng QR code. Kasi before naman, pag may nag-o-offer ng ganyan, like, gusto ko mag-help, pang share kahit sa pang lipat bahay truck, ganyan. Hindi ko agad-agad tinatanggap. Kasi syempre naman sa panahon ngayon, ang hirap kumita ng pera, 'di ba? Pero this time kasi naisip ko, kapag merong nag-offer ng ganyan, kasi it takes some guts din and encouragement for a person, may English naman, para mag-initiate na mag-offer ng help, 'di ba? So, alam mo, ngayon, kapag may gustong mag-share ng blessing, lapag agad ang QR code. So, hindi na para tanggihan yan. If you insist, how can I resist? Charot. Pero na-appreciate ko talaga yung iba na nai-inspire, natutuwa sa mga upload ko. Napakasimple lang naman ang mga content ko. Hindi nga ako nag-aayos. Tulad na lang yan. Wala pa nga akong hilamos niyan. Diretso na akong vlog. O, diba? Lakas lang din talaga ng loob kong mag-video-video dyan. Ng, wala pang ang hilamos ang Mima Bells. Anyway, naipasok ko na rin pala itong metal cabinet namin. And wala talaga ako mapagpwestohang iba nito kasi ang bala ko talaga doon siya sa third room. Pero hindi pa pwede sa ngayon. So, etong maliit naming metal cabinet, ang bala ko muna, ilagay ko siya doon sa may isang bintana. So, iusog ko siya and hindi naman maapektuhan yung tiles gawa ng merong rubber footing yan. And yung isang TV kasi dito sa may-ari ng bahay yan, hindi pa nila nakukuha. So, anyway, ayan na nga for the usog na ako dito. And usually kasi yung mga laman nitong metal cabinet na ito, yung ilang mga free product sample na natatanggap ko na pwede pa kasi naming mapakinabangan. So, itong maliit na washing machine ni Papa, hindi niya kaya i-let go yan, hindi niya rin gusto na gamitin namin panglaban ng mga basahan. Para sana separate yung labahan or washing machine pang basahan. So, I guess, mag-hand wash na lang talaga ako para sa mga basahan namin and yung malaking washing machine para lang talaga sa mga damit, bedsheet, ganun. So, anyway, mabalik nga tayo kay Ma'am Shi. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kasi ayaw niya ring ipaalam kung ano yung name niya, ganyan. Pero sobrang thank you. Alam mo naman ditong mga nakaraan, halos palabas talaga yung pera, ang daming gastusin. So, for Mother's Day, wala kaming kahit anong ganap, balak talaga. So, para practical lang din talaga, yung Gcash ni Mima Bells, pinakash out namin at pinamili nga ng pamalengke, yung nakabili ng tilapia, ng manok. So, solve na kami sa pang-ulam namin hanggang bukas. Alam mo, ang babaw talaga. Kasi siguro sa ibang pina-follow nyo na mami vlogger, sobrang yayaman na, nagpapatayo ng mga ganito, may bilang ganyan. Pero syempre, iba-iba naman kami ng ng progress sa buhay, no? So, hopefully dumating tayo sa ganong phase ng buhay. Pero sa ngayon kasi, ini-enjoy ko lang din naman yung mga blessings. Kasi kapag
tingin ako ng tingin sa mga achievement ng iba tapos hindi ko na-appreciate kung ano yung meron ako. Diyos ko, die. Hindi ako makukontento. So anyway, ayan na nga pala. Hindi ko na na-videohan si Pinggoy. Nag-ihaw siya doon sa may likod. Luto na po ang aming chicken inasal hanggang dinner na ito. Kasi meron pang niluto si Papa. Nagsabaw pa siya. So ang dami talaga naming ulam. So Ma'am Shikon, nag-send ng blessing today. Maraming salamat sa iyo. Nabusog mo kaming lahat. Pero mamaya kasi aalis din kami, siguro gabi, bago matulog. And let's see kung saan kami mapapad. So again, sa may-ari ng Ken Sari-Sari Store, thank you. More blessings sa iyo and sa family mo. And nawa ay lumakas pa ng bongga ang tindahan mo, Ma'am Shi. Nakapag-vacuum at nakapagwalis na nga rin pala ako sa sahig. So next naman ay magmamap. So nalabhan ko na nga yung pinaka-mop cloth. Hinahanap ko dito sa lower cabinet yung floor cleaner ko. Kaso wala na pala, ubos na pala. Kasi akala ko talaga meron pa. Hala, ubos na pala. So anyway, okay lang din naman. So naglagay na rin pala ako ng water dito sa loob ng bucket ng mop. And then maghahalo lang din ako dito ng color safe na bleach. Alam mo kasi for a while, especially ng mga first few days, nagpapasok pa kami ng mga outside slippers dito sa bahay. Pero sabi ko nga, once na malinisan na nga ng bongga yung sahig, ayoko na magpasok kami ng kahit anong outside shoes or slippers dito. Yung tipong komportable kang magpaa na lang kasi hindi na maaligasgas, ganun. So, dahil na-vacuum ko naman na to, nawalisan ko na kanina, for the mop na nga lang din tayo. And malaking tulong talaga yung mga ganitong klaseng mop. Kasi, mas napapadali niya talaga yung paglalinis ng sahig. Pwede rin naman to sa pader, sa kisame. Alam mo, sa totoo lang, naninibago pa rin talaga ako sa difference nung size ng bahay na tinitirhan namin ngayon sa kung saan kami nanggaling. Kasi habang nagwawalis nga ako, sabi ko, oh my God, grabe pala talaga. Ang intense, parang workout na nga talaga yung pagwawalis mo lang from sala, mga kwarto hanggang kusina. Isabay mo pa yung sa labas, tapos magmamap ka pa. Ibang level, yung tipong kung ayaw mo namang mag-exercise, sa paggawa pala ng mga gawaing bahay, talaga namang pagpapawisan ka na ng malala. Pero good thing naman, mahangin talaga dito. Basta buksan mo lang kahit paano yung window, yung pintuan. Kering-kering makakapasok talaga yung hangin dito. Kaya ang laking bagay talaga na lumipat kami dito. Kasi ang sarap-sarap talaga ng buhay dito. As in, ang saya niya, ang simple. At saka, alam mo, isa rin talaga sa mga nakapagpa-decide sa akin na lumipat dito. Kasi medyo malayo nga siya sa tukso ng mga delivery, ng mga pagkain. Kasi hindi abot dito ang Grab delivery, yung mga food, ganyan, wala. Tapos Jollibee delivery, hindi rin abot. So kung gusto mo kumain ng mga ganun, dadayuhin mo talaga. So malaking bagay din yun para less temptation kami sa mga pa-order, delivery. Kaya naman kung ano yung mga pinapamalengke namin, yan na lang talaga yung kakainin namin. And at the same time, mas makatipid. Kasi yung main reason nga rin talaga kaya kami lumipat dito, nakapag-design ako na lumipat dito, is para mabawasan yung expenses. So, sa mga nagtatanong pa rin up to now, bakit kami lumipat dito sa Batangas? Yun po, kailangan po namin magtipid kasi nitong mga nakaraan, hindi naman ganun kalakihan yung income na pumapasok sa amin. Yet, yung gastusin nagpa-pile up. So, kailangan talagang gumawa ng decision, pero maiba lang tayo. Napakasarap talaga nitong chicken inasal. Panalo talaga. As in, yung pagod ko sa pagkikilos dito, parang okay na, solve na agad dahil napakasarap nga nitong pagkakaluto ni Pinggoy. Alam mo ba, minsan kasi nagmumuni-muni ako habang nakatingin nga dito sa bahay, ganyan. Tapos na-realize ko na buti na lang din talaga pinush ko yung gusto kong mangyari na pagbabago sa buhay namin. Kasi naalala ko lang, meron ako nabasang comment na, ano ba yan, may nag-alok lang sa inyo ng bahay, grab agad kayo, sunggap agad kayo, what if kunin agad yung bahay, tapos may hirapan na naman kayong maghakot, ganyan-ganyan. Parang hindi kayo nag-iisip, bakit sunggap agad ng offer? So ang akin lang naman, merong opportunity na hayaan kong tumira yung pamilya ko sa ganitong kalaking bahay na may malaking bakuran. Ayoko ipagkait sa kanila yun kasi kung hindi ko ginrab yung opportunity na to, parang feeling ko forever akong may what if. Yung tipong, what if sinubukan kong tumira doon kahit malayo sa kinakisnan.
ano mo yun, ayokong may regret. So, if ever man na makapag-decide yung landlord namin na one day, gagamitin na nila ito, whatsoever, wala naman ako magagawa doon. Wala akong control Saka doon. sobrang good catch na kasi nito. Sa mga nagtatanong po pala, magkano ba kasi yung rent dyan? Hindi ko pa ba siya ma-disclose dahil hindi ko man natatanggap yung contract nga from my landlord and hindi ko sure kung okay lang ba na i-disclose ko, ganyan. Hindi namin napag-usapan. Pero definitely way better, way cheaper, way affordable. Daming way kumpara sa noon. So anyway, nandito na nga pala ako sa labas maglilinis ngayon. Etong laman ng sako bag, mga labahin po namin. So sa mga susunod na araw, yan naman ang pagdidiskitahan kong gawin. Gusto ko lang kasi muna na malinisan yung loob ng bahay bago ako mag-focus sa paglalaba. Pwede namang makapag-antay yung mga labahin namin. Pero i-flex ko lang din talaga yung view pagkalabas mo nga ng bahay. Oh my God, lalo na itong mga puno na ito. Parang sumasayaw-sayaw sila lalo na kapag mahangin. Kapag nasa sala ka, nakabukas yung bintana. Tapos yan yung view mo. Oh my God, nakaka-relax talaga, sobra. Basta sobrang thankful lang din talaga ako kay Lord sa landlord ko, landlady ko, na basta may chance kami, may opportunity kaming tumira, maka-experience na tumira sa ganito, especially para sa mga anak ko. Hindi ko na ipagkait pa sa kanila yun. Ayun lang ha, kung hindi kayo happy sa kung ano yung napapanood nyo sa video ko, scroll up nyo na lang o kaya block nyo na lang ako. So anyway, marami pa rin pala kaming mga kailangan ligpitin sa likod. I think aabutin pa talaga ng mga ilang araw bago ma-finalize matapos yung mga ligpitin namin dito. And hindi ko rin naman kasi sinasagad yung katawan ko sa paglilinis dahil kahit papano gusto kong at least 6 to 8 hours ng tulog sa gabi. And hindi ko pa na-enroll si Pinky. So pupuntahan namin soon, maybe next week, yung malapit na school para ma-enroll na nga namin siya, ma-transfer na namin siya. Para at least ang next na aasikasuhin namin is yung uniform niya, school supply. So, si Kowa, since 3 years old pa naman siya, and since bagong salta nga kami dito, hindi ko po muna siya i-enroll. Nagbago yung isip ko. Tsaka na siguro, pag 4 years old siya, para hindi na siya 2 taon mag-daycare, gaya ni Pinky. Baka kasi manawa rin sa school. So anyway, ayun na nga. Ito rin talaga yung isa sa pinaka-paboritong view ko dito sa labas. Dahil kita mo naman, sana nga ganyan lang yung height ng puno sa labas. Kasi pag tumaas pa yan, hindi ko na makikita yung dahon-dahon dito. Pag ganyan lang yung height niya, parang ang ganda-ganda tingnan. Diba? Parang feeling ko nga, maglagay ka lang dyan ng swimming pool. Para ka na rin talagang nasa beach, ganun. At saka, ang gusto ko talaga, sana bago magpasukan, is kapag settle na nga yung mga gamit namin dito na ayos na namin siya, makabisita man lang kami ng beach dahil hindi pa nakakapag-beach yung mga anak ko kahit kailan. So, eto nga pala, hapon na si Papa magmumotor, bibili lang ng Yossi. So, nagpasabay na rin si Pinggoy ng tinapay sa bakery na pang merienda namin. Anyway, ganyan na nga pala yung itsura sa may likod. Kasi, tinry ni Papa isort itong mga ito. E, naiinip naman ako kung kailan niya matatapos. Kaya naman, eto. At ako nang tatapos talaga ng mga yan. Medyo kinulang din kami sa storage dito sa mga gamit ni Papa. Ang dami kasi talagang gamit ni Papa. So, meron kaming isang tent dito. So, dalawa naman yung tent namin. So, sabi ko, yung isang tent, pwedeng paglagyan muna ng ilang gamit na hindi na kayang ipasok sa loob pa ng bahay. At saka, pasensya na rin pala kung hindi ko masabi kung saan ba talaga kami sa Batangas. Siyempre, bagong salta po kami dito. Wala kami masyadong kakilala. Hindi pa kami familiar sa lugar. So, for privacy, for safety na rin. Basta nasa Batangas kami. Ayun lang. Pagkatapos ko nga pala mag-ayos-ayos sa labas, nagugas lang din ako dito ng kamay ng braso. Magme-merienda na kasi kami. Dumating na kasi si Papa. Andun na rin yung tinapay na binili niya sa bakery. May Spanish bread, may buns. Tapos si Pinggoy na nga ang gagawa ng kape namin pang merienda. So, ayan si Pinky nagre-request na napupup daw siya. May tao sa banyo. Sabi ko, sige, samahan kita doon sa outdoor banyo. Taray, may outdoor banyo. So, eto, nakukitan talaga ako sa tinapay nila dito. Kasi, 'di ba, usually, doon sa lugar nga namin,
may buns na normal size. Anyway, yung Spanish bread pala dito, payat lang siya. Pero masarap, in fairness. So, ito na nga yung sinasabi kong buns. Ang cute niya. Parang baby bun siya. Kita mo, konti lang yung difference niya dito sa tasa. 5 piso, yung ganyan, isang balot. So, ayun, napakasimple lang din talaga ng buhay dito. Wala lang, sobrang saya. Kasi di ba lagi ko sinasabi dati, yung pinaka masayang experience ko nung bata ko, nung nasa Leyte kami, nasa probinsya. So, parang ngayon, bumabalik yung happiness, yung peaceful na buhay na naranasan ko before dahil nga dito. Basta, paglabas mo pa lang kasi ng bahay, makikita mo na yung mga halaman, ang lawak ng paligid. Basta nakaka-relax talaga. Sobrang saya. So, ayan naman si Papa. Laging busy rin talaga dito. Hindi na talaga siya magkamayaw sa mga gawain. And finally, naipasok ko na po itong aming Caterpillar sofa. And pasensya na po sa nag-message sa akin kung binibenta ko ba ito. No po, paboritong sofa ko pa ito. Pinaglaban kung hindi ibenta ito kahit nandun kami sa maliit na apartment. So ngayon na kahit pa paano may space naman na, yan ang spot mo. Wala pa siyang cover dahil nasa labahin pa yung iba naming sofa cover. Then yung iba naman gamit-gamit pa dito. Kinagabihan after namin mag-shower ay nagpunta kami sa malapit na cafe. Di man lang ako nakapag-video, gawa ng nalobat naman yung phone ko. So, bumili kami ng pasta, ng drinks doon sa malapit na cafe sa amin. Tapos pagka-uwi, kumain kami ni Pinggoy. So, dito kami nag-dinner. Kasi pasta and drinks lang naman yung in-order namin doon. So, ayun lang naman ang mga kaganapan for today's video. Again, sa mga momshies dyan, tumatayong nanay, mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day po sa inyo. Alam mo, yung mga ganitong bagay na ginagawa ko kahit nasa bahay lang, I think privilege pa rin ito. Kasi yung iba, kahit gustuhin nila na nasa bahay lang sila, matutukan yung mga anak, mga gawaing bahay, hindi nila magawa yun dahil iba yung kailangan nilang i-prioritize or i-priority, which is yung pagtatrabaho at kailangan iwan yung mga pamilya nila for a while. So, yung kung ano man yung meron kami ngayon, sobrang tinitreasure ko lang siya. And thank you sa lahat ng mga suporta sa mga simpleng content ko. Ayun lang muna for today's vlog. Bye!